Dahil members sa mga plantita at summer na uli, eto na naman tayo, bubusugin na naman natin ang ating mga mata sa mga napakagandang mga tanim na ito, varieties of Japanese maples. Gusto ko na sana siya iuwi sa Pinas. Naglabasan na kasi ang mga magagandang mga display sa garden center dito sa Japan. Inaakit talaga yung mga plantito at plantita. At kasama tayo doon. Dahil pwede na uling magtanim, hay nako, masisira na naman budget ko nito. Pero for now, tamang tingin lang muna tayo. O talaga lang ha? Kayanin ko kayang walang mabitbit kahit isa? Let's find out later. Pero duda talaga ako dyan. O dali, halina kayo. Ano pa bang hinihintay natin? Halina kayo, samahan nyo na akong maglibot. Titingin-tingin lang tayo muna ha. Sabi ko nga, ito po ay Japanese maples at pansinin nyo, iba't ibang hugis ng mga dahon nila. Bukod pa sa color nila na napakagaganda at enticing talaga at mabibighani ka talaga. Guys, plantita is back. Kaya eto, may nakita ako dito sa garden center na, yan, napakalaking pot. And, papakita ko sa inyo kung
ano ang nakatanim. Ito siya, ang bulaklak. Tapos, pag tinignan mo siya ng malayo, kita mo siya kung gaano kalaki. Yan. O, di ba? Puno na puro bulaklak. Ayan. Hindi naman ito guys, hindi siya cherry blossom. Ewan ko lang kung ano siya ng cherry blossom. Pamilya din siya ng cherry blossom. Ito po yung pangalan niya. Ayan. Sa mga nakakabasa dyan, yan. Yan ang pangalan niya. Ang presyo niya ay yan. So, 2 lapad lang. Kung ako ang may magandang bahay, pinili ko na ito guys. Ayan, napakaganda. Meron din dito. Isa pa. Busugin natin ang ating mga mata. Kasi hindi naman mapasa atin. Ang bulaklak niya, yan. Pag nilayo mo, yan. O, di ba? Sobrang ganda. Oh. Yan yun. Tapos meron din ditong wisteria. Ay, may bees. Pollinating ang bees. Kasi guys, itong wisteria, napakabango. Sobrang bango talaga niya. Dalawang klase po itong wisteria. May purple at saka white. Ito yung purple. Yan. Okay. Punta naman tayo sa iba. At para talagang masulit at mabubusog ang ating mga mata. Okay, so may nakita akong ibang variety ng bulaklak na yun. Yan. Meron pala siyang white. Yan yung white niya. Ito, mas maliit po ito. So, mas mura po ito guys kung ito ang binili. So, ang presyo niya, napakamura. 4,980. Naku, kung ako lang ang may bahay, wala na. Napabili na ako nito. Yan, ito. White at saka pink. Nabusog na ba ang mga mata natin dyan, mga viewers? Oops! Wait, there's more! Dami talagang pretty flower. Ito pa. Pontic rhododendron daw ang tawag dito. Basta, ang sarap lang talaga niya sa mata. Lalo na para sa ating mga plantita, di po ba? Gusto ko talaga silang iuwi sa Pinas lahat. So, ang plantitang hindi makatiis, akala ko titingin-tingin lang, pero eto, may nabitbit pa rin. So, kumusta naman ang ating mga nabili? So, ito po ang ating nabiling photos na matagal ko nang binalik-balikan pero hindi ko mabili-bili kasi medyo mahal. Pero ngayon, pumikit na lang. Yan, ito po yung photos na
gustong-gusto kong bilhin. So, ayan, sa wakas, nabili ko na talaga. And, sumunod naman dyan, meron tayong nabiling jade plant. Ito, maliit lang po siya. Ayan. Kasi yung sa akin ito, meron na sana ako nito. Malaki na sana. Kaso, one winter time, parang last 2 years ago, iniwan ko sa labas. So, kumusta naman? Sinubukan kong iwanan sa labas, hindi pa pala kaya. Kasi may nakita kasi ako na mga iniiwan lang sa labas. So, yung sa akin pala, kulang pa sa tanda. Hindi pa masyadong kailangan itong stem niya, kailangan talagang matigas na yung matandang-matanda na, saka mo siya iwan sa labas para mag-survive siya sa lamig. At tutubo lang siya pag na naman uli, summer. And ang pangatlo natin, etong African Violet. Oh. Ito na naman tayo sa African Violet. Kasi, lang ito, snail. Kaya, ayan. Snail kasi siya. So, nabili natin. So, ito ang color na napili natin. So, yan si Plantita. At, ito talaga yung pakay ko doon sa garden center. Bakit ako pumunta? Itong rosemary. So, itong mga ito, sabit na lang yan. Kasi, alam niyo naman, yung ating mga mata. So, ito talaga ang sadya ko doon. So, di ba? Napagastos patuloy tayo, naparami pa, napasobra pa, isa lang yung ating balak bilhin. At, kasi, yung sa akin ito guys, last year na summer, malaki na sana, hindi ko alam, pinasok ko dito sa loob, nabuhay naman siya, pero bigla siyang na-deads. Kaya kailangan ko uli ito kasi kailangan ko sa aking mga luto. Kaysa naman bibili ako every time na kailanganin natin. Ito pala yung aking rosemary last year. Hindi ko alam, sabi ko nga sa inyo na dead siya. Hindi ko alam anong reason na namatay siya. Ayan, tignan niyo naman. Ang titigas na ng puno. Pero bigla na lang siyang nag-brown. So, hindi ko alam kung ano yung naging problema niya. Meron pa nga siyang ibang dahon na green, tapos, pero talagang, bago ko siya rin nilabas, umpisa na siyang ganito. Kaya, eto na yung itsura niya ngayon. So, hindi ko na mapakinabangan. Kasi kailangan ko ng fresh. Kaya ako na punta ng garden center para bumili nito. So, ang problema, may mga extra. Ganyan talaga guys, pag plantita, may mga extra na hindi balak bilhin na bibili pag napaganda at hindi matiis. So, yan lang po ang ating video today. Sana natuwa kayo sa aking plant haul. Wow, plant haul talaga na 4 na piraso. Pero ito lang kasi ang kailangan ko ngayon kasi ayaw ko na munang bumili ng mga succulents kasi may iba akong pinagagastusan ngayon. So, dito lang muna tayo. Okay, thank you so much for watching guys. Bye-bye everyone!